Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang gabi muli mga kapatid sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, tayo po ay muling narito at nagsasama-sama upang ang Panginoon ay patuloy po nating purihin at luwalhatiin. Praise God. At sa gabing ito, samantalang tayo po ay dadako sa gawain ng ating pong Panginoon. Pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pong pag-awit sa Panginoon. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. Let's worship the Lord as we sing this song. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I worship Yes, Lord, we worship you. Almighty God. There is none like you. There is None like you. Yes, Lord God, there is none like you, Lord. I worship you. Hallelujah. Let's magnify the name of Jesus. He's the Prince of Peace, oh God. Amen. Hallelujah. You are the Prince of Peace. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. Come on, hallelujah. There is none like you. Praise the Lord. I worship you. I worship you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, tinataas ang iyong pangalan sa gabing ito, God. Hallelujah. Glory to Jesus. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. Yes, we give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Lord. Hallelujah. Almighty God. Hallelujah. Yes, there is none like you. Hallelujah. There is none like you. Yes, Lord, we humble ourselves before you, Lord. There is none like you. Amen. Your name is above every name. Amen. Hallelujah. I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Patuloy tayo magbulay sa Panginoon, mga kapatid. Samantalang tayo'y dudulog sa ating pananalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, tinataas ka namin ngayong gabi, dinadakila ka namin. Kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan dahil po sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon binibigay mo sa amin
sa buhay at kalakasan, at sa pribilehiyo na ikaw ay amin pong sambahin at purihin ngayong gabi. O Diyos, pagpalain mo minsan pa ang gawain ito, dakilang Diyos. Samahan mo po kami at maging lahat ng kasama namin, Panginoon, sa dakong ito at lahat ng kasama namin online. Ikaw po ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng amin pong mga pangangailangan. Amang banalang lahat ng ito ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Gamitin mo ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng iyong makalangit na pagpapala. Pagpalain mo ang pagdako namin sa iyong mga salita at mangusap ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Samantalang tayo magpapatuloy, mga kapatid, dadako tayo sa salita ng Diyos. Magbabasa po tayo from the book of James chapter 4 verse 6 to 7. Ganito po ang ating mababasa. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Sa wikang Tagalog, ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Praise the Lord. Nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon ngayong gabi. The glory in humility. The glory in humility. Ang kaluwalhatian sa pagpapakumbaba. Purihin ang ating Panginoon, and you may be seated. The glory in humility. Praise the name of the Lord. Ang ating Panginoon, mga kapatid, is the God of glory. Amen. Siya ang ating Diyos na maluwalhati. Amen. At ang Panginoon ang siyang nagka-qualify sa lahat ng mga sitwasyon natin sa ating pong mga buhay, lalo na kung pag-uusapan natin ang kaluwalhatian, mga kapatid, o ang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Praise God. At sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na ang Panginoon ay binibiyayaan ang mga mapagpakumbaba. Ngunit siya po ay sumasalangsang sa mga palalo. Ang Panginoon sa kanyang katwiran, sa kanyang kabanalan, mga kapatid, ay kanya pong kinikilala, praise God, ang kahalagahan ng humility. Ang humility, mga kapatid, ay hindi po popular na usapin sa sanlibutan. At bibihira po yung tao na nagpupursue ng humility. Malimit, ang mga tao sa mundong ito, mga kapatid, ay naghahangad ng kataasan. Maraming mga pagsisikap ang ginagawa ng mga tao upang sa anumang paraan ay marating, mga kapatid, ang tinatawag na tagumpay ng sanlibutan, at kasama nito, mga kapatid, ang kataasan ng kaisipan ng tao. Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay kanyang kinikilala ang kababaang loob ng tao. Praise the Lord. In fact, ang Bible, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin in James chapter 4 verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Mga kapatid, wala pong kapangyarihang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. At kung pag-uusapan natin ang promotion na pinagsisikapan ng mga tao, there's nothing like God's divine promotion.
Wala pong pwede, mga kapatid, praise God, na hihigit sa pagtaas na ginagawa ng ating Panginoon sa mga taong mapagpakumbaba. Hallelujah. Ang sanlibutan na ating pong ginagalawan ay sanlibutan na kung saan ay naimpluwensyahan, mga kapatid, ng kasalanan. At ang unang pagkakasala, mga kapatid, actually ay hindi po ang pagkakasala ni Eva at ni Adan. Bago pa sila magkasala, ay may nagkasala munang trusted angel ng ating Panginoon na walang iba kundi si Lucifer. Ito po ay ang sin of pride. Ito po, mga kapatid, ay kasalanan, mga kapatid ko, ng kataasan o kapalaluan. The sin of pride is an excessive preoccupation with self and one's own importance, achievements, status, or possessions. Ang kasalanan na ito, mga kapatid, is considered rebellion against God. Amen. Because it attributes to oneself the honor and glory that only God is due. Kumbaga, kapag ang tao ay nagmamalaki, mga kapatid, nagmamataas, mayroon siyang pagkuha ng kaluwalhatian na dapat ay sa Panginoon. Ang pride ay opposite ng humility. Amen. Humility is a character quality that greatly pleases God. Ito po, mga kapatid, ay lubos na nagbibigay karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon. At ito po ay ginagantimpalaan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. At ang Biblia ay lagi pong nagpapalaala na yung mga nagmamataas ay ibinabagsak ng Diyos. At kung paano ibinagsak, mga kapatid, si Lucifer na ating nabanggit, ay ito po ang mababasa natin sa Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 15. Ganito ang ating mababasa. Nais kong basahin, mga kapatid, sa wikang Tagalog. Ano't nahulog ka mula sa langit, utala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Verse 15, gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Ito po ang naging kapalaran ni Lucifer. Nung siya ay magmataas, nung siya ay magmalaki, nung ang kanyang pagsisikap, ang kanyang focus, mga kapatid, ay ang may taas ang kanyang sarili. Siya po ay napahamak. At ito sinasabi ng Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan ay dumarating bago ang kapahamakan. Kaya nga, mga kapatid, sa isang makadiyos na pananaw, sa isang makalangit na perspective, kapag ang tao ay nagmamalaki, somehow ay napipredict na, mga kapatid, ng Biblia na ang dulo nito ay ang pagbagsak. Ang ating pong Panginoong Diyos ay Diyos na kung saan ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay at alam niya kung ano ang kalagayan natin sa mundong ito. Ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid. At nung siya ay magkatawang tao, kanya pong na-overcome ang pride. Sapagkat nung siya ay naparito, ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ay nagpakumbaba. Kung ating babasahin dito po sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 5, mababasa natin, mga kapatid, hanggang verse 11. Ganito ang sinasabi ng Bible. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Ito po yung example ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yung kanyang kaisipan ang sinasabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hallelujah. Magkaroon tayo ng kaisipan na katulad din ng kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring kapantay ng Diyos. Kundi, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, He made Himself of no reputation. Hinubad niya ito, mga kapatid, sa kanyang sarili at kinuha niya ang form of a servant. Amen. And was made in the likeness of men. Nakitulad siya sa mga tao. Praise the Lord. At nung siya, mga kapatid, ay makitulad sa mga tao, He humbled Himself. Amen. Siya po ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba sa kanyang sarili and became obedient unto death. Praise God. Ito ang perfect example of humility. Na bagamat siya ay hari ng mga hari, siya ang ating Panginoon, but He humbled Himself. Siya po ay nagpakababa. Purihin ang ating Panginoon. This is the glory in humility. Hallelujah. Na bagamat siya ay maluwalhating Diyos. Amen. Siya ay nagpakumbaba. Nagpakumbaba siya, mga kapatid, nakitulad sa mga tao upang maging example sa tao. Sa panahon na yon, mga kapatid, ang mga tao ang hinahanap ay ang kataasan, kadakilaan, mga kapatid, sa mundong ito. Ang mga tao ay nagsisikap, mga kapatid, nag-aagawan ng kapangyarihan. Ngunit, ang Panginoon ay naparito. He was born in a manger. In a very humble way. Siya po ay naparito, mga kapatid. At siya ay nag-anyong alipin. Amen. At nung siya ay magpakumbaba, He became obedient. Mayroon pong connection ang humility sa obedience. Ang sabi ng Bible, sa binasa natin, He humbled Himself and became obedient unto death. Ang ating pong pagiging masunurin sa Panginoon ay resulta ng ating pagkilala sa Kanyang kataasan, amen, at pagpapakumbaba ng ating mga sarili. Mahirapan po tayong sumunod sa Diyos kung hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Kaya nga, mga kapatid, ang ating Panginoon, mayroon siyang pangalang mataas sa lahat ng pangalan. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Why? Sapagkat nung siya sa Kanyang pagkakatawang tao ay nagpakumbaba, mga kapatid. Hallelujah. Pagkatapos na magawa niya ang Kanyang role, mga kapatid. Hallelujah. Sa mundong ito, alam natin, mga kapatid, He was glorified. Amen. Why? Because there is glory in humility. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At sa ating buhay, mga kapatid, bilang tao, ang buhay ng Panginoong Hesukristo ay napakagandang example. Isang perfect na mirror, salamin na pwede nating tingnan, hallelujah, kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang Panginoon ay Kanyang inirerespeto ang mga taong mapagpakumbaba. Sabi po ng Psalms 138 verse 6, ganito ang sinasabi ng Bible, though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly, but the proud He knoweth afar off. Bagamat ang Diyos ay mataas, ang sabi po ng Bible, yet hath He respect unto the lowly. Bagamat siya ay kataas-taas ang Diyos, wala siyang katulad, siyang may gawa ng langit at lupa. Mga kapatid, sa Kanyang pangalan lahat ng tuhod ay luluhod, tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Ang ibig sabihin, siya ang kataas-taas ang Diyos.
Siya ang walang hanggang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ngunit bagamat siya'y mataas, gayunmay, kanyang ginagalang ang mga taong mapagpakumbaba. Hallelujah! Mga kapatid, hindi nakuha ng magagaling ang respeto ng Diyos. Hindi nakuha ng mga taong sikat ang respeto ng Panginoon. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi, hallelujah, na ang mga mapagpakumbaba, glory to God, ay nakukuha ang respeto ng ating pong Panginoon. Yan pala ang dahilan kung bakit ang mapagpakumbaba ay itinataas ng Panginoon, sapagkat gayon na lang ang pagrespeto ng Diyos sa mga taong marunong magpakumbaba. Hallelujah, glory be to the name of Jesus. Maging sa ating pong kaligtasan, mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, napakahalaga na ang bawat lumalapit sa Panginoon ay nagpapakumbaba, sapagkat ang mga taong nagpapakumbaba, hallelujah, ay sagana sa habag ng Diyos. Amen. Glory be to the name of Jesus. Sa aklat po ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Praise God. Mapapansin natin dito ang sinasabi ng Panginoon. This is conditional. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Hallelujah. Kung ang bayan daw na tinawag, mga kapatid, sa kanyang pangalan, ay magpakumbaba at manalangin. Hallelujah. Yung pong pagpapakumbaba ay hinihintay ng Panginoon bago siya kumilos. At ang pananalangin, mga kapatid, ay dapat nauuna ang humility. Hindi tayo makakarating sa tamang pananalangin kung hindi po tayo nagpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Hallelujah. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, hanapin ang aking mukha and turn from their wicked ways, manumbalik o pagsisihan ang kanilang mga masamang mga daan. Ang sabi ng Panginoon, then will I hear from heaven, makikinig ako mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hallelujah. Ito po ang pangako ng Panginoon. Maraming pwedeng gawin ng Diyos in favor sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Hallelujah. Pagliligtas, kagalingan, hallelujah, biyaya at pagpapala ng Panginoon, kahabagan na nagmumula sa ating Panginoon, lahat ng yan, praise God, ay available sa mga taong humble. Amen. Glory be to the name of Jesus. Hallelujah. At mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang iligtas tayong lahat. Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ngunit mapapansin natin na ang kaparaanan ng pagliligtas ng Panginoon ay hindi ang kanyang pakikipagpaligsahan sa mga hari sa lupa. Ang paraan niya upang iligtas ang mga makasalanan ay hindi upang ipakita kung gaano siya kagaling, mga kapatid. Ang kanyang kaparaanan upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa ay ang pumarito at magpakumbaba, mga kapatid, at nag-anyong alipin at nagpakumbaba, praise God, naging masunurin hanggang kamatayan. Yan ang paraan ng Panginoon to save that which was lost. At itinuro ng banal na kasulatan kung paano ang Panginoon, mga kapatid, ay ibinuwis ang kanyang buhay. Siya ay nagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan sa kanyang pagliligtas. Mahalaga, mga kapatid, na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo
ay ma-apply natin practically sa ating pong mga buhay sa pamagitan ng pagtanggap ng salita ng Diyos at pagtalima, praise God, sa kaparaanan ng Panginoon, lalo na kung pag-uusapan ang kaligtasan. Mga minamahal naming mga kaibigan, ang kaligtasan ay plano ng Diyos sa bawat makasalanan. At yamang tayo ay lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Pansinin natin ang sinasabi mga kapatid ng Acts chapter 2 verse 38. Ito po ay talata na nagtuturo sa atin kung paano ang isang makasalanan na katulad natin maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nais kong ipaalala muli mga kapatid, mahirap ito gawin kung hindi tayo nagpapakumbaba sa Panginoon. Mahirap ito sundin kung hindi tayo nagpapakumbaba sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit, mga kaibigan, kung tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos, ang ibig sabihin, inaamin natin na tayo nagkasala at inaamin natin na kailangan natin siya upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Ang talatang ito ay hindi magiging mahirap para sa atin. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ay simpleng kaparaanan na maa-apply natin ang mahirap na ginawa ni Kristo, lalo na ang pag-aalay ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang kailangan lamang po, mga kaibigan, ay ang ating pagkilala sa Diyos, pagpapakumbaba, na aminin nating lahat na tayo ay nagkasala at bilang mga makasalanan, kailangan nating magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tatanggapin natin ang kapatawaran ng kasalanan at tayo ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. At sa bagay na yan, mga kapatid, ang kaligtasan ay tinitiyak ng salita ng Diyos sa atin kung tayo ay mananatili sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Minsan pa sa aklat ng James chapter 4 verse 6, But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. Siya po mga kapatid ay nagbibigay ng lalong biyaya or more grace. Amen. Hallelujah. Kanyang sinabi, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Pag sinabi natin ang Panginoon ay nire-resist ang proud, ibig sabihin, kanyang nilalabanan ang mga taong mapagmataas. Kanyang nilalabanan ang mga taong mapagmalaki, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mahirap ito. Akala ng iba kapag ang tao ay nagmamalaki, magiging madali. Kung minsan, ang pakiramdam ng tao, very rewarding kapag nagmataas, lalo na kung nakukuha ang attention at nakukuha ang paghanga ng mga tao. Ngunit mga kapatid, magiging mahirap ito sapagkat kung tayo ay magmamataas, ang makakalaban po natin ay ang Diyos. Amen. Kapag ang Diyos ang sumasalangsang at lumalaban sa iyo, kahit anong gawin mo kapatid at kaibigan, walang taong pwedeng manalo sa Diyos. God resisteth the proud, but He gives grace to the humble. The more na ang tao ay nagpapakumbaba, ang biyaya ng Diyos ay kanyang mararanasan. Amen. Habang tayo ay nagmamataas o nagmamalaki, mararamdaman natin ang pagsalungat ng Diyos sa ating pong mga buhay. At mahirap kung kalaban ng Panginoon, mga kapatid. Diyos na may-ari ng ating buhay. Diyos na nakakaalam ng lahat. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paano mo yan lalabanan? Maaring hindi alam at hindi sinasadya ng ibang mga tao na labanan ng Diyos, ngunit sa paraan ng buhay na mapagmalaki, ginagawa po ito ng tao. Maaring unknowingly, kinakalaban niya o nilalabanan niya ang Diyos.
Kaya ang sabi po ng 4:7 ng James, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Magpasakop nga kayo sa Diyos, at labanan ninyo ang dyablo, at siya'y tatakas sa inyo. This is the power of humility. When we submit ourselves to God, amen, we have the power to resist the devil. At ang sabi ng Bible, he will flee from you. Praise God. In other words, nakatakdang lumayas ang dyablo sa harapan ng mga taong mapagpakumbaba sa Diyos. Kapag ang tao ay nagpapasakop sa Panginoon, nagpapakumbaba sa Diyos, matatanggap niya ang mga spiritual substance na nagmumula sa Panginoon. At kung haharapin niya ang kaaway, mga kapatid, siya po ay may kapangyarihan, mayroon siyang authority, sapagkat mula sa authority na ating pinagpapasakupan, mga kapatid, hallelujah, nagkakaroon tayo ng authority laban sa kasamaan. Hallelujah. Glory be to Jesus. Our God is the God of order. When we honor His authority, hallelujah, the devil will honor our authority that comes from the Lord. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. James 4 verse 10. Mangagpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos, at kayo'y Kanyang itataas. Ang paraan o ang daan patungo sa pag-angat ay pagpapakumbaba sa Diyos. Tanging mga taong may takot sa Diyos ang nakakaalam ng kaparaanang ito. Samantalang ang sanlibutan ay nag-aagawan ng titulo, nag-aagawan ng kapangyarihan, ng authority, ng power sa mundong ito. Ang Panginoon, iba ang Kanyang daan, mga kapatid. Ang daan ng Panginoon para sa pagtaas ay sa pagpapakumbaba. That is God's divine law. Amen. Kapag tayo nagpakumbaba, itataas tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang mga taong namumuhay sa kapalaluan, pagmamalaki sa mundong ito, mga kapatid, ay nakatakda na ang kanilang pagbagsak. Mga kaibigan, maaring marami tayong mga accomplishments sa mundo, maaring tayo ay hinahangaan ng ating kapwa o kaya naman tinitingala tayo sapagkat mayroon tayong mga narating sa ating pong mga buhay. Isang makadiyos na paalaala po, mga kaibigan, hindi po natin kayang pantayan ang karunungan ng Panginoon. Ano man po ang ating naaral, ano man ang nating narating sa buhay, God is still God. Amen. Ang Kanyang karunungan ay mataas sa lahat ng mga tinatawag na marurunong sa mundo. Ang Kanyang daan ay hindi katulad ng daan natin. Ang sabi ng Panginoon, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Magkaiba tayo ng daan. But again, kung magkakaiba man ang daan, ang tao at ang Diyos, tinitiyak po ng salita ng Panginoon na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa Kanyang mga daan. Hindi ang Diyos nagkakamali ng Kanyang prinsipyo, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Itataas ka ng Panginoon. At alam nyo ba, kapag tayo nagpakumbaba, dahil ang Diyos naman araw-araw nakamasid sa atin, tayo namumuhay na may kababaang loob, mga kapatid. Ang Panginoon ay nakatingin sa atin at ang Diyos ay mayroon pong magandang pinaplano sa atin. Hallelujah. Kapag ang ating pagpapakumbaba, hallelujah, ay dumating sa due time, God, according to the Bible, He will lift you up. Itataas ka ng Panginoon. At walang demonyo, walang kapangyarihan ng kadiliman na pwedeng humadlang sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nagpasya na ikaw ay Kanyang itataas, ang Biblia ay nagsasabing, He will lift you up. Amen. Itataas ka ng Panginoon. Kaya ang promotion, mga kapatid, it comes from the Lord. Promotion comes not from the east, nor from the west, nor from the south.
promotion comes from the Lord. Ang Diyos ang nagpo-promote sa mga taong mapagpakumbaba. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Kayong mga nakababata, pasakop kayo sa mga nakakatanda sa inyo. Utos po ito ng salita ng Diyos. Mga kabataan, honor your parents. Amen. Pasakop kayo. Hindi ibig sabihin na kayo ay may mga narating sa buhay ay hindi nyo napakikinggan ang inyong mga magulang. Hindi po yan tama sa harapan ng Diyos. Ano man ang inyong narating, maaaring kayo nakapag-aral sa mga universities, nakatapos kayo ng anumang mga kurso na inyong kinuha, at ang inyong mga magulang o kaya naman mga nakakatanda sa inyo ay hindi naabot yung narating nyo. Huwag maging temptation sa inyo na magmalaki sapagkat napupuot ang Diyos sa mga nagmamataas. Alalahanin, praise God, ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Glory to God. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter 5:6, mayroong due time. Pag nagpapakumbaba ka, alam niyo sa umpisa, pag nagpapakumbaba, parang walang reward. Dahil ang mga taong nagpapakumbaba, hindi naman yan basta nakakarinig ng appreciation. Kapag nagpasya ka na ikaw ay magpasakop sa Diyos, magpakumbaba ka sa Diyos at maging sa iyong kapwa, katulad ng sinabi ko kanina, hindi po yan popular na way of life. Pero sa Panginoon, big deal po yan, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos, malaking bagay yan. Hallelujah. Glory to God. At ang sabi ng Proverbs 18 verse 12, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Bago daw ang kapahamakan, mga kapatid, ang puso ng tao ay mapagmataas. And before honor is humility. Bago ang karangalan ay pagpapakumbaba. Bago ang kaluwalhatian ay pagpapakumbaba. Ito po ang itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Dumarating ang kapalaluan bago ang destruction. Kaya kapag napansin po natin na tayo po ay parang natutuksong magmalaki sa kung ano man mayroon tayo, alalahanin natin ang salita ng Diyos. Pride goeth before destruction. Before destruction, the heart of man is haughty. Amen. And before honor is humility. Tingnan nyo, kapag pala, when we embrace humility, hallelujah, ang honor ay naghihintay sa atin. Amen. Karangalan ay naghihintay sa atin. Praise the Lord. Proverbs 22 verse 4. By humility in the fear of the Lord are riches and honor and life. Sa pamagitan daw ng pagpapakumbaba at pagkatakot sa Panginoon, ano mayroon? Mga kayamanan, karangalan, at buhay. Napakagandang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na sa pamagitan ng pagpapakumbaba at takot sa Diyos. Alam niyo, ito yung mga hinahanap ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Na Kanyang pagpapalain. Mga taong mapagpakumbaba at may takot sa Kanya. Anong ibig sabihin may takot sa Diyos? Mayroon tayong banal na pagrespeto sa Panginoon. That is the fear of the Lord. Hallelujah. May takot tayo sa Panginoon. Nagpapakumbaba tayo. Anong nakalaan sa atin? Ang sabi ng Biblia, riches, honor, and life. Hinahanap ito ng mga tao. Riches, honor, abundant life. Pero ang paraan ng tao ay hindi katulad ng paraan ng Diyos.
At isang mahalagang paalaala dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24. Amen. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Jeremiah chapter 9 verse 23 and verse 24. Nais kong basahin sa wikang Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan, o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Verse 24, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati, na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Let not the wise man glory in his wisdom. Hindi ba ito mga kapatid ang hinahangaan sa mga tao? Kapag ang tao ay matalino, gusto ng tao yan. Huwag daw magmalaki ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Hindi ba ito rin ang hinahangad ng mga tao, kapangyarihan? At huwag magmalaki ang mayaman sa kanyang mga kayamanan. Actually, ang tatlong ito na binanggit sa salita ng Diyos, ito yung mga bagay na sadyang ipinagmamalaki ng mga tao. Karunungan, kapangyarihan, kayamanan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, wag. Ikaw ay tinanghal na matalino, mayroon kang kapangyarihan, impluensya, at ikaw ay maraming kayamanan, huwag maging temptation ang magmataas at magmalaki, sapagkat ang Panginoon ay napupuot sa mga mapagmalaki. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay magmamapuri, ito daw ang ating ipagmapuri. Ano sabi ng banal na kasulatan? But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Ayan, kung mayroon daw magmamapuri, magmapuri sa ganito, lumuwalhati na kanyang nauunawa at nakikilala ang Diyos. Ito ang pinapayagan ng Panginoon na pwede natin mga kapatid ipagmalaki sa sanlibutan na kilala natin ang Diyos at nauunawa natin siya, na siyang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Mayroon palang pagmamapuri na kinalulugdan ng Diyos. Ang pagmamapuri na kinalulugdan ng Diyos, hallelujah, ay ang ipagmapuri natin ang Panginoon. Ipagmapuri natin na nakilala natin siya. Ipagmapuri natin, hallelujah, na siya ang Diyos ng katwiran at kahatulan. Ipagmapuri natin, praise God, na nakilala natin ang Diyos ng kabanalan, Diyos ng katwiran. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa ganitong pagmamapuri ay nalulugod ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagmamapuri na ang ibig sabihin, hindi mo ikahihiya. At yan ang dahilan ngayong gabi kung bakit ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi ikinahihiya ng iyong lingkod. Sapagkat kung mayroon man tayong ipagmamapuri, mga mananampalataya, ito po ay ang katotohanan, hallelujah, na nakilala natin ang Panginoon, nakilala natin ang katotohanan, at ang katotohanan ay hindi natin ikinahihiya sapagkat ito ang kaluwalhatian, praise God, ng Panginoon. Dito siya totoong nalulugod. Hallelujah, purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya nga mga minamahal, praise the Lord, isang dakilang pribilehiyo na makilala natin ang Panginoon, praise God, at siya ay ating mapaglingkuran ng tapat, hallelujah, at sa buhay na ito, wala tayong pwedeng ipagmapuri, kundi ang katotohanan, praise God, na inibig tayo ng Panginoon, nakilala natin siya, at ngayon,
tayo nabubuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, hallelujah. Dahil sa ating pagpapakumbaba sa Panginoon, sa panahon na mahayag ang Panginoon, ay mahayag ang kaluwalhatiang nakalaan para sa kanyang mga anak. Hallelujah. Why? Because there's glory in humility. Praise God. May kaluwalhatian sa pagpapakumbaba. Sa buhay natin mga kapatid, habang tayo nagpapakumbaba, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi natin dapat ipamuhay ang pakikipagpaligsahan sa kahit kanino. Amen. Mamuhay tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Amen. Huwag natin ikumpara ang sarili natin sa ibang mga tao. Praise God. Tingnan natin ang buhay natin na tayo po ay mapalad kapag nakilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At sa ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon, lubos nating isuko ang ating mga sarili sa Diyos. Yes, mayroong mga kakayanan marahil na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And I'm sure, ang Diyos ay nagbibigay ng ganun pong klaseng mga gift. Ganun pa man, hindi po yun ang ating pagmamalaki. Praise God. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. At habang itinataas natin ang pangalan ng Panginoon, naluluwalhati siya. Because God knows that there's glory in humility. Magbulay tayo sa Panginoon, mga kapatid, as we come to Him in the spirit of humility. Let us humble ourselves before Him. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. At habang tayo nagbubulay sa Panginoon, mga kapatid, let's worship Him in the spirit of humility. As we humble ourselves before God, hallelujah. Let God touch your heart. Bless your soul. Yes, hallelujah. Glory to Jesus. Mga kaibigan, ang pinakaligtas na dako, pinakamataas na dako, ay ang dalhin natin ating mga sarili sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Where we can find the glory of humility. Come on, amen. Hallelujah. Such your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. There is no higher calling. Come on, come to the Lord. Amen. Humble yourself before God. Amen. Hallelujah. And kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Hallelujah, amen, 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 amen. Yes, hallelujah. There is no higher calling, no greater honor. Come on, amen. Hallelujah, praise God, praise God, praise God. Yes, Lord, we humble ourselves before you. We submit ourselves before you, Lord God. Hallelujah. Embraced by your mercy, O Lord, I live to worship you. Hallelujah. Habang tayo nagbubulay sa Panginoon, yes, down at the feet of Jesus, down at the feet of Jesus is the most high place. Hallelujah, glory to God. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan.
Salamat, Lord. live to worship. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Ama, ngayong gabi, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng gabay at patnubay. Salamat sa iyong presensya na binibigyan kami ng kalakasan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong katwiran na tunay na ikaw ang Diyos sa kataas-taasan, ngunit ikaw ay nagpakumbaba at ipinakita sa amin, Panginoon, kung paano magpakumbaba, mamuhay, Panginoon, sa isang mapagpakumbabang espiritu. Panginoon, patuloy mo po kaming patnubayan na kami po ay mamuhay sa kababaang loob, huwag sa kataasan, huwag sa kapalaluan, kundi, Panginoon, sa espiritu ng kababaan, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoon, ng kaluwalhatian ay wala sa pagmamataas, kundi nasa pagpapakumbaba. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, at ang mga aral ng iyong salita, nawa ay patuloy po na mamalagi sa aming po mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, at hayaan mong lumakad kami at mamuhay na may kababaang loob upang sa buhay namin ay patuloy ka naming mabigyan ng kaluwalhatian. Thank you, Lord. Hallelujah. At tunay po, there's glory in humility. Once again, O Lord God, pagpalain mo ang bawat isa na nakasama namin sa gawain ito ngayong gabi. Mamalagi sa amin ang iyong presensya, ang biyaya, ang favor mo, para sa mga taong mapagpakumbaba ay patuloy naming maranasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, mga kapatid, maraming salamat po sa pagkakataon at panahon na inyong ginugol para sa gawain ngayong gabi. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay managana sa ating lahat. Maraming salamat po.